Ang landmark bill na nagmumungkahi ng 100 pesos na dagdag sa mga daily minimum wage earner na mga manggagawa sa pribadong sektor at nalalapit na sa pagiging batas nang aprubahan ito ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa nito. Ang Senate Bill No. 2534 sa ilalim ng Committee Report No. 190 ay nakatanggap ng 20 affirmative votes sa plenaryo session ng Kamara noong Monday. Ang iminungkahing batas ay hindi nakakuha ng anumang negatibong boto o abstention dahil sina Senators Amy Marcos, Lito Lapid, Cynthia Villar, at Mark Villar ay wala sa session hall habang nagaganap ang botohan at hindi nakaboto. Nauna nang binanggit ni Senate President Miguel Zubiri, co-sponsor ng panukalang batas, na kung ang panukala ay malagdaan bilang batas, maaaring ito ang unang pagkakataon mula noong 1989 na ang isang batas na pagtaas ng sweldo ay ipapatupad sa buong bansa. Binigyang diin din ni Zubiri ang mahigpit na pangangailangang taasan ang minimum na sahod ng mga manggagawa, partikular sa Visayas at Mindanao na kasalukuyang kumikita ng 360 pesos kada araw. Anong maibibili niyo po sa 365 pesos? Pareho naman po ang presyo ng gasolina sa Metro Manila at doon sa Luzon at sa Mindanao. Kapag naipasa na ang panukalang batas na ito, at naging batas, ito ay magbibigay ng malaking kaluwagan sa ating mahihirap at masisipag na empleyado, anya. Sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, na nag-sponsor ng panukalang batas sa floor ng Senado, na ginagarantiyahan ng panukala ang pagtaas sa pang-araw-araw na sahod ng humigit kumulang 4.2 milyong minimum wage earners. Sa ilalim ng panukalang batas, lahat ng empleyado sa pribadong sektor, agrikultural man o non-agrikultural, ay may karapatan sa 100 pesos araw-araw na minimum wage increase. Sinabi ni Estrada sa kanyang manifestasyon, matapos maaprubahan ang panukala sa huling pagbasa, sa publiko na huwag maliitin ang epekto ng hakbang na ginagawa ng itaas na kamara. Partikular niyang binanggit na ang mas mataas na minimum na sahod, ay hindi lamang nakakaapekto sa buhay ng mga direktang apektadong empleyado, ngunit nagpapasigla sa mga lokal na ekonomiya, at tinitiyak na ang mga tao ay magkakaroon ng mas maraming pera sa kanilang mga bulsa, upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Maaaring magkaroon ng argumento sa pagpapatupad ng batas na ito, at maaaring magpataw ng mga paghihirap sa mga negosyo, at makahadlang sa paglago ng ekonomiya. Gayunpaman, dapat nating tandaan na ang umuunlad na ekonomiya ay umaasa sa sigla ng mga manggagawa nito, na itinuturing na buhay ng mga negosyo, ani Estrada. At dapat nating pangalagaan at unahin ang interes ng ating mga manggagawa, he added. Sa kanyang panig, sinabi ni Senator Francis Escudero na inabot ng 26 na taon bago naaprubahan sa Kongreso ang panukalang tulad nito. Isa ito sa pinakaunang panukalang batas na inihain ko noong ako ay unang naging mambabatas noong year 1998. This is actually 26 years old kung tama ang aking pagkakabilang. 26 na taong inaantay ng mga manggagawa. Minsan hindi pumasa sa magkabilang kamara, ngayon lamang pumasa sa isang bahagi ng Kongreso sa Senado ang panukalang batas na ito, ani Escudero. Sinabi ni Escudero na matagal nang tiniis ng mga manggagawang Pilipino ang pagkakaroon ng kakarampot na sweldo. Walang binabanggit na minimum wage na kataga sa ating saligang batas. Ang nakasaad sa ating saligang batas ay living wage, hindi po minimum wage, sabi ni Escudero. Ang sinasabi ay dapat magbigay ang Kongreso ng living wage, hindi lamang simpleng minimum wage, subalit ang naging definisyon ng DOLE sa kada taon na lang at dekada. Nang ipasok mula nang ipinasa ang saligang batas ay 2 daw Pilipino sa kada pamilya ang nagtatrabaho, kaya ang minimum wage po natin ay katumbas ng kalahati ng living wage talaga na kinakailangan sa kada rehiyon ng ating bansa, he added. Sinabi din ni Escudero na ang kanyang dalangin ay bigyan din ng House of Representatives ng pagkakataon ang panukala na mapagdebatehan at pagbotohan kung kinakailangan. Dagdag pa ni Senator Raffy Tulfo, na para sa kanya ay kulang pa ang 100 pesos na dagdag sa mga minimum wage earner na mga manggagawa sa bansa. Kaya itong 100 peso po ito, kung tutusin, kung akong tatanungin, kulang na kulang pa po ito. Pero ako po isusuporta. Kalinsunod nito ay nakiusap naman si Senator Bongo sa mga mayayamang negosyante na ipamahagi naman ang mga malalaking kita sa mga mahihirap na manggagawa. Sa mga mayayaman, kung hindi naman kayo malulugi, ipamahagi nyo naman po ang kita ninyo sa mga mahihirap,
sa mga isang kahig isang tuka. At sa dulo nito ang tanong, kakayanin kaya ng mga negosyante ang dagdag na 100 piso sa mga manggagawa? Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.